Guys, magandang hapon sa ating lahat. Ito na tayo, simula na tayo nag-cut ng kabilya para sa layouting natin sa sa paggawa ng septic tank. So ito na mga idol, dito na guys. Magkat kayo ng kabilya hanggang itutuloy yung hanggang maputol talaga. So the solution is safety tayo. Hindi pa sa totally maputol, babalikin nyo siya kaya na maputol ng kabilya. 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 10. So, pagka tayo hindi natin of metal na pamilya para sa layouting natin sa baba. Yung lalim sa ano natin 160 yung lalim. So guys, sa totoo lang is out of standard kasi yung standard na hukay na septic tank so 2 meters yung standard. So bakit ginawa ko yung 160 cm no? 160 meters dahil may ano pa tayo dito, may extension pa tayo dito sa taas hanggang dito. So totally kala sa 160 is mabot siya ng sobra sa 2 meters yung ano natin no? Kasi dito yung file sa baba no? Yung natin yung mga so ito dito 160. So may extension siya dito ng mga 50 cm. Umabot siya ng 2 meters plus. Kaya mga idol natin yan. Okay, let's go. Start na muna tayo. Ito yung tamang pagkat mga idol. Hindi nyo tapusin. Kasi delikado yung mabiyaking grinder. Yung cutting desk, no? So, babalikan nyo na lang. Yan ang safety test ko sa inyo mga idol. So, wala pa tayo ng apat na cutting na kabilya para mangyata tayo sa baba. So, yung status natin ngayon, hindi tayo magtali ng alambre or cable wire kasi sa akin lang is minus solid yan. Ito yung pag-weld natin sa metal matting sa baba. Yan ang tama guys. I-weldingin nyo yung mga ano yan. Mag-layout yan ng metal matting sa pundasyon sa CR o sa septic tank. Kulang pa lang dalawa. Kulang natin ng dalawa para itasok. Ito yung technique mga idol. Magpatay lang kabilya. Kamay lang ang kumawag sa kabilya. Walang clamp. Hindi nyo tapusin yung pagkat. Mabaliin nyo. Yan ang tips ko sa mga beginners na gustong matutong mag-hawak ng grinder no? Yan, tama safety yan. Hindi kayo delikado niya sa pag
pagkat ng kabilya. At sa pag-weld naman, magayong pag-hero sa parang titig ng spark ng welding. Kung makita yan, makamulag din sa mata. So, yung dapat is mayroon kayong welding mask na auto-darkening. Yan ang tamang safety guys, na malayo sa masira yung mga mata ninyo. Dahil sa akin, meron akong so, last na copy ko guys, yung yung pamilya natin, last na itong mga idol. So wala tayo doon sa baba. Okay, tapos na tayo, no? So, sabihin natin to. So guys, nandito na tayo sa ilalim ng kuweba. Ilalim ng hinukay natin na para sa magawa tayo ng septic tank. At dito, weldingin na natin. Ayan na guys yung layout natin. Lagyan pa natin ng yan mamaya. So ayan na guys, tinagyan natin ng vertical para sa problem niyan.
distansya. Dinagdagan ko ng tatlong pamilya. At saka yung distansya, dinidivide ko ng 4, no? So ito yung distansya 14. Nasa doon. Wala pa dyan. Ito tapos na. At saka sa kabila ko tapos ulit. So yan na lang. Yan na lang sa kabila. Lagyan natin. Tapos na. Tapos na dito. Tapos na dito sa kabila. Ang kulang na lang dito guys is lagyan natin dito ng crossover. At saka crossover dyan. So pagkatapos, tapos na. So guys, nagpotol tayo ng crossover na bali yung sukat is 12, no? 12 yung sukat. 12 pieces.
Lagyan na natin sa ating lato. Hanggang dito lang na tayo guys. Bago pa lang natapos yung ano natin. Maglagay ng pundasyon no? Sa septic tank natin. Pagkita ko sa inyo. So ito na guys. Natapos ko na yung crossover no? Sa ano natin sa septic tank. Yan. So ito. Tapos na rin. So bukas magpapila tayo ng block guys. Hanggang dito lang tayo ulitin ko. Bali yung trabaho natin guys is part 1 to guys. Saka update tayo sa mga susunod na trabaho natin guys. Susundan nyo yung ano ko, yung trabaho ko at saka yung hingin ko sa inyo yung like and follow, subscribe my channel Lars Babay Vlogs para update ka sa mga videos na i-upload ko guys. So ulitin ko, maraming salamat sa panonood sa inyong lahat and God bless. At bye bye.